Back day naman ngayon, weighted muscle ups, 12 kilo times 6. Nung previous workout natin sa muscle ups, 12 kilo, pero naka 3 reps lang tayo. Pero ngayon, naka 6 reps na. Good. Quality ang paramdam pagka na-exceed mo yung previous record mo before. Ang goal ko lagi ay more. More weight, more reps. Dito we're having fun dahil alam na nating may exceed na natin yung previous workout natin. Ito na yung flow. Squeeze every last reps. Tingnan mo kung hanggang saan ka aabot. Ito yung mindset na constantly challenging yourself, pushing the boundaries. Paano kaya kung dagdagan ko pa ng isa? One more. Ito rin yung mindset ni Liver King. Kaya lang hindi tayo nag-i-steroid. Lagi niyang sinasabi, more! Dagdag energy boost pa din pagka mahilig ka sa music tapos pinapakinggan mo yung paborito mong kanta. At dahil rakista tayo, metal ang pinapakinggan natin habang tayo ay nagmamuscle up. More! Weighted pull-ups, pampalapad ng lats. Yung previous workout natin, 50 kilo times 3. Tapos ngayon, 51 kilo times 3. All out effort na naman. Tapos gagawin natin dito superset with static hold. Concentrate. Push to the limit. Bala ko pa sanang gawing 4 na reps to. Kaya lang, hindi na pala kaya. Noon dati nakakalimang pull up lang ako tapos kailangan pa ng may interior sa paa para may assist ako pataas. Ito pahinga lang tayo 30 second then static hold naman for 10 second. Para ma-squeeze lalo yung lats at ma-stimulate ng sobra. Kapit ka lang hanggat kaya mo pa tapos set to failure. Yan. Pahinga uli. Tapos 3 pull up then 10 seconds static hold ulit para yun ang finisher natin sa pull up. Weighted chin up, 51 kilo times 4. Superset ang gagawin ko dito. Tapos may 10 second static hold. Hindi na ako nag-isolate ng bicep tulad ng mga barbell curls. Yan na lang, chin up. May nakita ako nung isang araw, kaya niyang i-pull up ang 60 kilo ng isang beses. Yun ang mga goal ko. Pag nakakakita ako ng ganun na mas malakas sa akin, yun ang magiging motivation ko para lalong mag-train harder. Hindi ko ka-competition ang aking sarili. Siya ang aking number 1 fan. Pag tinatamad siya ang mag-motivate, magpapaalala sa mga why kung bakit ginagawa namin ito. Kapag hindi na possible na iangat natin ang ating sarili, ang kailangan na lang ay static hold para lalong ma-engage yung ating back, bicep, and forearms. But wait, there's more. May superset pa. 5 chin up, pagkatapos niyan, 10 seconds static hold. Guaranteed, the next workout may makikita kang improvement. Basta i-refuel mo lang yung katawan mo ng building blocks ng muscle, protein. When you have your natural production of testosterone, hard work will feel good. Kung may magtatanong sa'yo, bakit mo ginagawa yan? Pahirap lang naman sa katawan yan. Ang hindi nila magets, ito yung sinasabing, it's all about the journey, not the destination. Ang mismong magiging reward dito ay yung mismong work. Yun na yun. Isipin mo lang, buddy, anong mas pleasurable? Yung nagpaparelax-relax ka lang or you actually do the work? Yung latter requires discipline and commitment. Yung una requires zero effort. Kung ang mindset mo bago magsimula ng workout ay, na ito na naman tayo, gagawin ko ba lagi ito? Maling frame of mind. Guaranteed, magkukwit ka kagad. Pero kung ang frame of mind mo ay to conquer your weakness, to embrace the pain, the grind, the discomfort, kasi ang pain is a sign of weakness leaving your body.
Hindi lang naman ito puro pain, pero may other side din ito na satisfaction, fulfillment, peace of mind, confidence, and a strong body and mind. Ang frame of mind dito ay enjoying the grind. Parang nag-take oath ka na din to do your duty and responsibility, to be the best evolved version of yourself. Good. 71 kilo barbell row times 7. Super set ang gagawin ko dito. Overhand, then underhand. Mahalaga dito na dahan-dahan ka lang pag ibababa mo yung weight dahil delikado ito sa spine. Ito yung workout na naka-injured sa akin 7 years ago. Mabilisan yung galaw ko nun tapos hindi maganda yung form. 1 linggo akong hindi makabangon. Buti naka-recover ako dun sa injury na yun. Gym din ang nakapagpagaling sa akin. Dahil 1 week akong hindi makabangon, yun, hindi ako mapakali. Nagbuhat uli ako, kaya lang, magaan na. Tapos nag-curls up ako. Yun, nag-pop back yung spine ko. Instant relief naramdaman ko. Kaya, ingat na ingat ako pagka mga gantong barbell row. Alam ko kung gaano kasakit ma-injury yan. Delikado pati yan. Ang mistake dito ay wag mong bibilisan kasi once na nagkamali ka dyan ay masakit yan. Mahirap ibalik kung hindi mo alam ibalik. Ang high quality problem sa gym, ito yung gustong gusto mong mag-workout kahit alam mong kakatapos mo lang mag-workout kahapon. Dito napapasok yung discipline to stop yourself. Hindi naman tayo mga machine, so we are supposed to rest para makarecover. Ito yung isa kong mistake noon, na overwork ako saka overfatigue. That is why when I train hard. Dahil lang pas 1 linggo ko pa bago ko uli mahit yung body part na yun. For example, sa legs. Yung second problem is, ito yung low quality problem. Ito yung may bukas pa problem. Para hindi ko feel ngayon na bukas na lang. Hindi man lang nagtatry. Ang difference ng dalawang problem, yung una, consists of stopping yourself from overtraining. Ito yung tinatawag na indiscipline of overwork. Hindi nakinig sa katawan at pinush lang ng pinush. At some point, yung body ay hindi na kayang mag-cope dun sa workload. Ayun, magkakasakit. Yung second problem naman, ito yung tao na hindi malang nagtatry in being lazy. That is low quality problem.